Magandang araw mga kabayan, may panibagong topic na naman tayo for today's video. Pero bago tayo magpatuloy, hiling ko lang na like and follow nyo ako at subscribe para updated kayo every time meron tayong panibagong upload. Ako si Philippine Vision TV, nagbabahagi ng totoong kwento. Salamat. Digong Budol. Former President Duterte naging bilyonaryo pagkatapos ng kanyang termino bilang president. Akala ng taong bayan simpleng pamumuhay LNG ang meron si Duterte, saan kaya galing mga kayamanan ni Duterte? Baka sa Chinese na kaibigan niya kaya ganun na LNG ipagtanggol nila ang China kahit binobomba na Coast Guard natin ng China ayon pinagtanggol Peren. Bakit ganun ka-defensive si Duterte sa China? Inaagaw na nga sa atin ang WPS todo Peren kayo kampi sa China, mukhang may big deal kayo former President Duterte sa China . Hindi dapat maging layunin ng paglilingkod sa bayan ang pagiging bilyonaryo. Ang integridad at serbisyo sa taong bayan ay dapat na ayusin ng isang pinuno. Benta ka talaga Duterte, kunwari simpleng tao pero daming negosyo, kaya pati mga Chinese na involved sa droga kaibigan mo kagaya ni Michael Yang kunwari galit sa droga pero mga kaibigan mo mga big time sa illegal, napasakay mo taong bayan sa teknik mong bulok. Kagaya kay Pastor Quiboloy may kaso sa FBI sa Amerika at hinahanap na rin ng batas natin pero ayaw pa lumantad ang best friend mo son of God. Para sa kaalaman ng lahat, please watch the video till the end. Matindi talaga naman panggap itong si Digong. Kaya naman, noong 2016, marami siyang napaniwala na isa siyang matino at malinis na leader. Kunwari ay simple at payak ang kanyang pamumuhay sa kanyang simpleng bahay sa Barangay Matina sa Davao. Yun ang makikita ng mga tao. Ang hindi nila alam, nasa likod lang pala ng kanyang bahay ang isang malaking golf course sa Davao City, Matina Golf Club. At dito siya sinusundo ng kanyang chopper na nakapamahalan kay Apollo Kibuloy na wanted sa Amerika dahil sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, matapos magoyo ang 16.6 million Pilipino at mahalal bilang Pangulo, ay naging isang high-end commercial residential center ang 22-hectarean golf course sa tabi ng kanyang bahay at tinawag itong Davao Global Township. At sino ba ang nasa likod ng Davao Global Township? Ito ay walang iba kundi ang kanyang businessman crony na si Fred Yuson. Katabi naman nito ang isa pang residential complex na The Matina Enclaves na pag-aari naman ng isa pang Duterte crony na si Glenn Escandor. Si Escandor ay business partner ni Paolo Duterte sa smuggling ng mga mamahaling sasakyan, mga ukay-ukay, bigas, sukal at pagidroga. Ganyan magtrabaho si Digong. Kunwari, simple. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? Comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.